Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Doc Lorraine Badoy tungkol ito sa impeachment trial. Only 9,000 live views for the impeachment. Walang bumibili ng bulok na pulburon mo, ngagba, loser. Alam nyo na kung sino si ngagba. Dahil ang impeachment trial ni BP Sara, according to observers, pakana ng powers that be dahil takot na takot sila na manalo si BP Sara sa 2028 at makukulong sila. Kaya gumawa sila ng paraan na ma-impeach si BP Sara. Eh ano ngayon? Hindi naman pinapanood ng maraming Pilipino. So, ako, hindi ko na alam kung pang ilang trial ito, pang 14, pang 15, wala na. Hindi na ako nanonood, nagre-react na lang ako sa mga post na ganito. May post din si Attorney Edward Chico. Sabi niya, wala na, kawawa na ang impeachment trial, halos wala nang nanonood. By the way, kalimutan ko, update lang tayo. Huwag nating kalimutan yung ating Brave 14 Marines. Tuloy-tuloy yung hingi natin ng tulong. Sa ngayon, meron na tayong sobra 40,000 na naipon sa ating GCash. In addition ito sa nauna nang naipadala na 470,000 pesos. Kailangan natin tulungan ang Brave 14 Marines dahil paparating pa ang maraming warrant of arrest nila, kailangan nilang magpiyansa. So, sa mga gustong tumulong, ito po yung GCash natin. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan ng GCash. Okay, so, wala na. 9,000. Napakalit. Maalala ko nung bago nila, I think 2024 noon, tinawag ng Quadcom si Tatay Digong, Senado pala. Ang unang nagtawag, Senado. Nag-attend tungkol sa war on pulburon. Grabe, oh. Ilang oras yun na hearing. Tatay Digong, na-sustain. Pinapauwi na ng mga senador, ayaw niyang mag-uwi. Ilan ang views? Milyones ang views ni Tatay Digong. Yung Senate hearing niyon na ang nag-preside si dating Senator Aquilino Pimentel. Ganon kalakas drawing power ni Tatay Digong. Sumunod yung Quadcom naman sa Congress, nag-attend din siya. Ganon din, millions ang views. Ano pa? Every time na, saan ba yun? Noong December of 2024, rally ng PDP Laban sa Cebu, Mandawi City ata yun. Ang daming views. Nakinig sa speech ni Tatay Digong. Although Bisaya daw ang pagsasalita niya, kailang ang mga kababayan nating nagmamahal sa mga Duterte, pinakinggan nila si Tatay Digong na nagbibisaya, millions of views din. Ganon. Kalakas drawing power ng mga Duterte. Ito ngayon. Tingnan nyo yung mga post o vlog muna ni BBM. Nung una, milyones ang nung hindi pa siya nanalo nung pa lang bago mag presidential election nung 2022, nanonood ako sa mga BBM vlog. Nakakaabot din siya ng million views. Kailang nung nagpresidente na siya, lumabas na ang kapalpakan. Ngayon, kakaunti na. Mga ganyan din, mga 5,000, 10,000. Kung marami mang mag-comment o kaya mga mag-reaction, yun, tinatawanan siya. Kailan ba yun?
bago mag-eleksyon last year, nag-post si PPBM. Sabi niya, kung gusto nyo ng madilim na kinabukasan, botohan nyo ang kandidato ng Duterte. Madilim ang kinabukasan nyo. Kung gusto nyo ng maliwanag na kinabukasan, botohan nyo ang alyansa. Ay, nako. Tinutakti siya ng laugh emoji. Halos 1,000,000 ang nagtawa sa kanya. Kaya napilitan siya na i-reconfigure yung features ng kanyang Facebook page para hindi mabilang hindi mabilang yung tumatawa sa kanya. So for few months, ganun. Ngayon, dahil marami na silang trolls, yan, bumalik na. Mabibilang mo na yung nag-like, nag-love, nagtawa. Dumadami na ang nag-like, nag-love sa kanya kasi ang dami na nilang trolls. Ganyan na kadesperado itong gobyerno natin ngayon na kahit anong gawin nila, pagdating naman sa mga legit na surveys, ay walang magawa, kundi bagsak. Negative lahat ang kanyang mga ratings. Kaya sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, ang palaging nangunguna, presidential survey, nangunguna si BP Sara. Vice presidential survey, nangunguna si Senator Bongo. Senatorial survey, nangunguna si Robin Padilla. Ang mga manok ng administrasyon, halos wala. Sino? General Torre, 0.1%. John Vic Rimulya, wala ta eh. Nangunguna palagi ang mga Duterte sa mga surveys. Kaya, yan na po. So, anong maasahan natin sa kung nawalan na ng interes ng taong bayan, wala na yan. It's a waste of taxpayers' money. Sigurado yan. Maibabasura o ma-acquit si BP Sara kasi ang mga senator judges more on political yan. So, panalo na po ang ating BP Sara. Tapos ng boxing, nagsisimula pa lang ang laban. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Subot na gyud ang yero ni tatay. Salamat tayo kay mong balay na. Buslot na. O karon mo na ni kadagko sa buslot sa balay ni ante nga mga dagko na kayo ang buslot sa ang ato nga yero. Mga dagko na gid kayo ang buslot. Kapin 30 na sa bahay. 34. Ipang sapaw-sapaw lang nga yero. O karon ante pila na gani ni katuig ang inyong balay? 34 na. 34 na katuig. Oo. Mo ngay ngani nang iyang itsura. Oo. Oo. So dugay-dugay na gyud. Ngano man ante sa kadugayon na sa inyong hero nga nani nang itsura wala gid mo nakapuli og atop. Gakon man pili man si angkol mo gasakit gahanguson. Wala ni kusog. Say gakamangra. Oo, so wala gyud mo ipaningkamot. Oo. Oo. Unsa gibati day nimo kol? Gahanguson siya So dili na ka kinsa ka pangita sa inyong konsumo? ang among mga anak ra. Ang mohatag sa inyo ha. Oo. Amot-amot ra sila. Magamot-amot lang sila. Oo. Kay kundi Oo. mi amutan wala namang gyud. Mm. Salamat migda ko kay gatag sa amo sa Ginoo nga hatagan mi among kuan. Gayat sa among balay. So Wala sala. mi maggahom nga naay among ikalipay aning Pasko.
Mm. Salamat gyud. Salamat kaayo. Salamat kayo.